Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, your energy at this time, energy of collective this time, around this time. You're unstable, ungrounded, feeling insecure, or pwedeng naka-experience ka ng financial crisis, or you're not feeling comfortable right now, you're not feeling stable, walang strength, walang inner strength. Why? Hindi ka ganun ka-brave right now? Or you're not together with your person? Hindi strong yung bonding yung dalawa? Kasi more clarification with the Page of Cups in reverse. For clarification with this Ten of Pentacles in reverse. Kasi yung sinesend mo na witchcraft, magic, spiritual attacks, mga ganyan, manipulation, nasasayang. Or else, ano nangyayari? Dahil hindi tumatalab, nasasayang, tumatalab dahil sa sinisendan mo. Anong nangyayari? Kung kaya wala kang strength, inner strength, para minamalas ka, bumabalik sa'yo. Bumabalik to sa'yo, at hindi lang sa'yo. Sa kagrupo mo, ganyan nga yung gumagawa. Ano na naman to? Magician o witch or ano bang tawag sa'yo sa inyo ng grupo mong magician, evil magicians kayo. Grupo nga yan hindi lang isa, kasi mga duwag nga mga mahina kasi, kaya kailangan nila ng group, kailangan nilang mag-build ng grupo, gumawa ng samahan para pagkaisahan yung isang tao, para pagtripan nila. Kita nyo? Tapos, alam nyo, based on my experience, yung mga ganyan, manipulative talaga, very manipulative. Kahit wala kang gagawin, no, mainggit lang yung mga, yan, makagaya nyo. Ito, depende sa inyo kung makaresonate kayo, Hindi po lahat ay makaresonate, okay? Ito, focus tayo sa kung sino man ang kinuha ng energy ng aking guide. Ngayon ay sa Diyos ako nagpapaguide. Always naman sa Diyos, no? So, yan. Ito, in-expose lang din kung ano talaga ang maginagawang kademonyohan ng iba. Kung kaya sila ay nararapat na parusahan. Alam niyo na kung ano parusa ng Diyos. Kung kaya ganun ang parusa ng Diyos sa kanila, nasa Biblia. No, kung ano yung parusa sa kanila, nasa Bible yan. Grupo. Yung mga ganyan, very manipulative yan. Yung mga gumagawa ng ganyan, mga witchcraft. And they are driven by envy, greed, o gusto lang nila mag-trip, gusto lang power and authority, and control. Gusto nilang power and control over others. Sa mga gusto nilang kontrolin ang buhay, o lahat ng aspeto nilang buhay, o pati mukha nga pati katawan, gusto lang gawing puppet yung mga binibiktima nila, guys, no? Sa mga gumagawa dyan, alam niyo kung anong reason talaga, kung ano talaga ang inyong intention kung bakit niyo ginagawa. Isa or lahat yun sa mga sinabi ko. Pwedeng inggit, pwedeng pagkagahaman, pwedeng nagtitrip, pwedeng gusto niyo ng power and control, authority over a specific person or others, other people. Yan. Through doing witchcraft. Evil and demonic. Demonic yan. Alangan ano yan sa Diyos? Hindi yan sa Diyos. Pinapapatay nga ng Diyos ang gumagawa ng ganyan
Masakit yan sa pandinig ng mga gumagawa ng ganyan. No? Na pinapapatay sila ng Diyos. Totoo naman talaga, Exodus 20:18. Inuutos ng Diyos na patayin ang mga mangkukulam, evil magicians, para lang yan, gumagawa ng mga sorcery, black magic. Kasi, kailangan ko pa ba explain kung bakit? Kasi sila yung mga gumaganap, nagkikerry ng mission from the devil or from the devil's kingdom. Kasi sila ay alagad ng dilim. Alam niyo pag alagad ng dilim, naghahasik ng lagim. Nagpipinsala, nagpipirwisyo. Very injustice ang ginagawa sa ibang tao. And you know what? Afterlife, pag namatay ang mga yan, alam mo siya nagiging demonyo talaga yung kaluluwa ng mga yan. Kasi nga, ngayon pa nga lang buhay, demonyo na eh. Sabi lang buhay pa kaya? By the way, sabihin nila, anak kami ng Diyos. Hindi sila anak ng Diyos. Kahit si Jesus Christ nagsasabi, anak sila ni Satanas. Kaya nga yan ang kinikiri nilang mission, yung pinagagawa nila. Yan bang anak ng Diyos? Hindi yan anak ng Diyos. Paniwalain nila ang kapwa nila tao. Hindi sila anak ng Diyos. Kahit anong paniwala nila sa sarili nila, sa ibang tao, maniwala sa kanila ibang tao kasi wala namang alam sa katotohanan yan from God Hindi sila anak ng Diyos. Kahit anong paniwala nila na anak pa rin sila ng Diyos, tao pa rin sila. Hindi sila anak ng Diyos. Anak sila ni Satanas na. Kaya nga pang-atake yung mga kasi lalo sa akin. At sa mga ginagawa nila kasi in-expose ko nga At talagang pinapakita ko, binubulgar kung gaano sila kasama. Na sila ay hindi anak ng Diyos. Baka sabihin niya, sino anak ng Diyos? Ikaw? Alangan sila. Yan ang gawain. Anak ni Satanas ang gawain nila. Pinapapatay na nga ng God yung mga ganyan. Anak pa ng Diyos. Inuutos ka ng God patayin, anak pa ng Diyos. Paniniwala ng mga tao yun na kahit ganyan ang ginagawa, kademonyohan, nagkikerry ng mission na galing kay Satanas, na alagad na ng dilim, ay anak pa rin ng Diyos. Si Jesus Christ mismo nagsabi, hindi sila anak ng Diyos, anak sila ng Satanas. Sa Bible yan. Kaya sabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makakapasok sa karya ng langit. Yun lamang ang sumusunod at gumaganap sa kalooban ng Ama ko sa langit. Yun lang ang makapasok sa karya ng Diyos. Kahit pa nga daw yung yung mga nagpapalayas ng demonyo. Kasi yung mga twiran sila na nakapagpalayas sila ng mga demonyo. Gamit yung pangalan ni Jesus, ni Jesus Christ. Sabihin sa kanila ng Jesus Christ na magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Alam niyo kung saan galing yung kapangyarihan ng mga yon? Hindi lahat ng papalayas ng demonyo. Meron kasi sa Diyos, meron sa evil forces na nagkukunwari gamit yung pangalan Jesus Christ. Na nakapagpalayas sila ng demonyo sa mga tao. Yun pala kami mataas na rank ng fallen angel sa kanila. Mapanlin lang kasi ang enemy. Ang the devil's kingdom. Grabe ka mapanlin lang. And you know what? Suppose ko lang todo itong mga to. Itong mga gumagawa ng witchcraft na yan, hindi lang witchcraft ginagawa naman yan.
May mga setup yan sila. And very manipulative, scheming, and cunning, deceitful, grabe. Alam niyo yung mga ginagawa ng manipulative na mga tao? Gumagawa sila o may ginagawa sila para matrigger ka. O ikaw yung target nila. Para matrigger ka hanggang sa magalit ka. Dahil babastusin ka nila, yung sadyain nilang magalit ka. Tapos, they will try to appear na sila pa yung victim. Sila yung kawawa pag nagalit ka. Sila yung, dahil tinrigger ka nila magagalit ka. Sila yung kawawa. Sila yung api. Diba? Ganyan yan sila. Kahit yung mga tao na aware sa mga ganyang manipulation, alam nila yan. Iba-ibang klase ng pambabastos ang ginagawa nila. Basta lang titrigger yan sila para magalit yung kanilang target. Para may rason sila na, ay masama yung sigarito ganyan. Tapos, magkalat sila na, ganito ganyan, sama ng ugali niya, ganito ganyan. Pagtulungan natin, mga ganun. Diba? Tapos, pagka naapektuhan ka na ng witchcraft nila, sabi nila, kinarama. Pero witchcraft nila yun. And God knows everything. God sees everything. That's why nga, kung bakit ang hatol ng God sa kanila, kamatayan walang hanggan sa impyerno. Kasi ganyan sila kasama. Kadalasan pa yan, they are driven by envy. Naiinggit sila. Dahil lang sa inggit nila, o dahil sa pagkagahama nila, kung alam mo dyan, dahil sa gusto nilang power and control over a specific person or any people na nakikita nila umaangat o gumagandang buhay, masaya man lang sa buhay, gagawa nila ng mga ganyan. You know? Ang galing talaga ni Jesus Christ mag-guide. As in, kasi ngayon nagpapaguide ako sa Kanya, very clear ang aking mind. Kahit yung explanation ko, yun ang obserbahan mo guys. Very clear and suabe. And ang galing. Ang galing niya talaga mag-guide. Basta sa Kanya ako magpag-guide. Ganon din naman yung sa the Father, yung sa God. Pero, kasi naging tao siguro si Jesus Christ. Kaya, very flawless. Very clear yung mga messages. Pati yung pag-deliver ko ng mga mensahe, messages. But you know, I know, a lot of viewers doesn't like kung ano yung mga messages ni Jesus Christ sa mga viewers. Kasi, yun ay katotohanan at hindi nga matanggap ng mga tao kung ano yung katotohanan. Yung iba, hindi nila matanggap. Kaya, lalo yung mga talagang baliko. Baliko pa. So, ayan ang kinuwang energy ngayon. Kinuwang energy ng guide ko ngayon. Merong nag-wish merong humiling. Saan ba humiling? Sa Jesus Christ, humiling itong nag-wish. Hindi. May hinilingan siya sa God the Father, humiling. Sa God the Father, humiling. May humiling sa God the Father na nag-grant. Na malaman ang sikreto. May malaman na sikreto, pa-hide, yun po ba ang hiniling niya? Kasi siguro may magusto. Hindi. Na may malaman siyang deceit. Mga deceit, no. Na may malaman na hindi. May malaman siya na hidden. Nasa hidden.
hidden. Yan, may malaman siyang hidden. So, possible through this. No? Through this na malaman. So, ginrant yun ng God. At through kay Jesus Christ na siya nag-guide kasi sa kanya ako nagpapaguide ngayon. Maingay mga aso ko ay. Wait lang. Para malaman niya, ewan ko kung sino humiling, para malaman niya kung ano yung hidden. Yung hidden, no? Na hindi pa niya alam. So, ano nga ba? Ano nga ba yung hidden na yun na gustong malaman ng humiling sa God? Nag-wish umiling, pinag-pray niya na malaman niya. Related sa pag-effort, pag-put ng hard work. More clarification with this Eight of Pentacles. Healing siya. Kung mag-umpisa na siya na mag-take ng action. Tama nga kasi meron ka dito Page of Wands. Kung mag-umpisa na siya mag-take na action para magkaroon ng union sa kanila ng person, kung mag-umpisa na ba siya na mag-effort, put ng hard work para magkaroon ng reconciliation, union sa kanila ng person niya. Kung or ma-reject ba yung offer niya kasi para siya nagja-juggling, natakot siyang ma-reject, baka ma-reject, no? Kung mag-take siya ng action, kung hindi pa time, baka ma-reject. Di ba? Kaya parang nagdadalawang isip siya. Pero ano nga ba? Time na nga ba? Panahon na nga ba para mag-start siya na mag-take ng action, mag-effort? Let's see. Upright kaya to. Palang dito kasi sa kamay ko Oo, time na daw para mag-effort. Yung nag-pray, siya na-pray, humiling sa God the Father, kay Yahweh. Kay Yahweh siya na-direct, hindi kay Jesus Christ. Yung na to, nag-wish. So, siguro nanood dito sa channel ko. Yan ang sagot ng guide ko ngayon. At alam nyo naman, sinabi ko na kung sino nag-guide ngayon. At nakakabilib talaga siya mag-guide, guys. As in. So calm. Diba? Calm. Hindi ako parang hinahabol mag-explain. Nakakatuwa talaga. Oh my gosh. Ayan, guys. It's time. It's time. It's time. Pwede na. Or it's time na for this person na mag-take ng action, mag-effort sa kanyang person. At pagka ganyan, hindi ma-reject yan, no? Hindi ma-reject ng kanyang pag-effortan. Yan. So yan guys, siningit lang to dito, no? Yan, no? Yung humiling sa Diyos na kung ano ba, kung pwede na siya mag-take ng action. So yan, siningit lang naman yan. Meron daw nag-grant ang wish. So, yan na yung nag-grant na wish nung siguro isa sa viewers dito, nanonood lagi, no? Kung ano ba, pwede na siya mag-take na action, mag-effort, or mag-put ang hard work sa kanyang person. Just to make sure na hindi siya ma-reject. So, hindi ka daw ma-reject sa kung sino man yung nag-pray, umiling sa Diyos na pwede na siya mag-take na action. Pero, sa God yun sa God siya humiling, sa God the Father. Yan. Si Jesus Christ ang sumagot. Yan. So, kasi kay Jesus Christ ako nagpag-guide ngayon. So, ano naman ang so, balik tayo sa kung sino man ang kinuha ng energy dito. Anong next na mangyayari sa buhay mo niyan? Siningit lang to guys. Hindi ka na makontrol yan ngayon sa naradingan. Sa kung sino man kunuhaan ni Jesus Christ ng energy dito sa taas yung kanyang energy.
Iba naman to, siningit lang to dito. Yung nag-grant ang wish. O yung kahilingan sa God. Hindi ka na mangontrol yan ngayon. Bakit? Matakot na? Matakot ka na eh. Buti nga yan, magbago ka. Magpakabait ka na. Kaya totoo talaga yan. Ang papaanis nila yung ganyan. Itinas Bible pa yun wala. So, ano pa? At may gagawin ka daw na action. Umpisahan mo na mag-grow na mag-grow. Ano yung gagawin mo na umpisahan mo? Baka magbago ka na. Yung relationship, a stable relationship. So, ibig sabihin, you will start a stable relationship. Ganyan. No. Hindi na you will start a stable relationship. Kundi, you will start to support that person at yung person niya na magkaroon ng stable relationship. Susuportahan mo na. Kasi bakit? Gusto mo sa Diyos? Gusto mo na sa Diyos, diba? Ay, pagka ganyan, may pag-asa ka pang basta magbago ka lang, mag-ano ka, at magsisi. Ay, hindi pa huli ang lahat yan. Basta magbago ka. Huwag mo nang balikan yung mga gawain mo na kademonyuhan na nagkikarry ka ng mission galing sa kadiliman, diba? Proud ka naman kung magbago ka. Isipin mo yun, ma-defeat mo yung nanunulsol sa'yo, nag-uudyok sa'yo na, ano ba yung uudyok sa'yo para gumawa ng mga ganyan? Witchcraft devil. Devil yan eh, hindi. Mga fallen angel yan. Nag-uudyok sa'yo na gumawa ng mga witchcraft. Mga fallen angel. Yung mga, madaming fallen angel eh. Yung leader nila o yung hari nila devil, diba? Yan. Wala ka, proud naman. Congratulations kung magbago ka at mag-umpisa ka na gumawa ng tama sa buhay mo. Gumawa ka ng tama sa buhay mo. Baka ako pa yung, pag nagbago ka, baka ako pa yung mismong, kasi ayoko na lang baka ako pa mismo yung tutulong sa'yo sa kabilang buhay. No? Pagka nagbago ka kasi, hindi ko na kailangang explain o ano talaga yung origin ko. Dahil yun ay pinakita lang din sa akin. Kaya nga, di ba, paghawakan ko lang yung ulo ng may mga yung hindi pantay ang daliri, ibig sabihin mga demonyo yan. Kapantay, kasi nga hindi naman ako kagaya ng char. Na. So, ayan guys, nakaka-proud yun nagbabago yung isang tao. Kahit na masama, nagbabago. Diba? So, ano pa, huwag ka nang gumawa ng witchcraft. Kaka-impyerno ng kaluluwa mo yan. Habang maaga pa, patunayan mo yung sarili mo na kaya mo magbago. Maging mabuting tao na. Nasa manindigan ka, sa side ka na ng Diyos. Hindi ka na sa side ng kadiliman. So, ano yung mangyayari ngayon sa buhay mo? Tuloy-tuloy na yun, no? Umpisa mo tuloy-tuloy na yun. Para bang mabawi siguro dyan. Ito yung umpisahan mo yung King of Pentacles. Maging stable, secured, at maging a good provider and reliable financially. And pwedeng magnegosyo ka niyan. Kung may negosyo ka na, mas lalo kang yayaman. Mas lalo kang kita ng malaki. At meron kang gagawin na pakawalan mo na yung mga yung ni-restrict mo. Pwedeng ganun ha? Oo, dahil nagsisi ka na. Wow! Ang galing! Nagsisi ka na, di ba? Mapabago ka talaga ni Jesus Christ. Masakit man ang katotohanan, pero
Yun ang katotohanan. Kailangan lang tanggapin na ikaw ay nagkamali, nagkasala, at willing ka magbago. Di ba? Yan. Papakawalan mo na daw yung mga nirestrict mo. Baka ang dami mo na-restrict. Madami ka ba na-restrict? Ginawa lang siya. Madami. Nagkiri ka talaga ng mission kay Satanas. Galing sa Devil's Kingdom. Oh. Ginamit ka ng The Devil's Kingdom para maghasik ng lagim. Oh. Isipin mo yan, mamulat ka. Mamumulat ka na yan. So, ayan. At, ayan. God bless you guys. Thank you for watching in this channel.